mapagpalang araw po sa ating mga ka-followers ng Sharing Hope Today. Welcome po sa isang panibagong episode na ating gustong ibahagi sa inyo. Ito ay patungkol naman sa renewing hope and purpose, no? Nung nakaraang linggo po ay napag-usapan po natin ang isang punong-puno ng impormasyon at mga learnings, no? Patungkol sa ano ang kahalagahan ng Biblia, ng pagbabasa nito, at ano ang kailangang klase ng respeto ang dapat nating ibigay sa Word of God, no? At napasadahan din ni Pastor Kerox ang patungkol sa salitang hope, no? Na ito ay kung some layman's term ay pwede nating sabihin na ito ay parang umaasa ka lang, hindi parang umaasa ka, hoping ka lang, no? Hoping na dumating ka, hoping na maka-attend ka. Yun ang example niya. Pero sa tulad ng kanyang keynote, no, from the Greek word, ay ibig pala nitong sabihin ay secure, kumbaga firm, kumbaga matatag, kumbaga parang ibig sabihin talaga nais ng Panginoon na tayo ay tumayo sa isang matatag na bato at yan ay ang kanyang salita. Kaya napaka sarap na maunawaan kung ano ang importansya at bakit binigay ng Panginoon ang fixated na dokumento para nang sa noon ay sa lahat ng desisyon natin sa buhay, lahat ng haharapin natin sa buhay, merong tayong pwedeng sabihin na ito ay nakatalaga, ito ay nakasulat, ito ay nasusulat. At sa kabila ng paggawa ng kaaway ng paraan na ito ay mawala sa sirkulasyon, hindi pumayag ang Panginoon dahil nais ng Diyos na meron tayong laging babalikan at meron tayong manual na pwedeng maggabay sa ating patuloy at doon natin makikita ang mga pangakong panghahawakan niya sa ating mga buhay. At ngayon naman, karugtong ng episode na yon, tayo naman ay pag-uusapan natin ay ano nga ba ang nagagawa ng kanyang salita para tayo ay magpatuloy na magkaroon ng pag-asa. At kung ano man ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga buhay o ating mga pagkatawag. Ang ating pong bisita ay syempre karugtong na ng buhay Kristiyano ko, no? Nakasama ko sa loob ng 4 na dekada at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin ng Panginoon para maging pastor ko. Siya po ang senior pastor ng All Nation for Jesus Church, no, dito po sa Imus, Cavite, na kung saan isang kamanggagawa ko, isang commissionaries ko, lagi kong katuwang sa lahat ng pinapagawa ng ating Panginoon, isang taong nagtitiwala na kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon ay talagang wala naman akong dalawang isip kundi talaga ang sumunod. Siya ang naging witness ng lahat ng pinagdaanan ko na yata sa buhay. At kung mayroong isang taong nakakakilala sa akin ng higit at malalim, ito pong taong ito. Mga ka-followers, please help me welcome my senior pastor, Pastora Luz Biminda Coa. Luz Biminda. Okay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Rose. At sa lahat ng mga nanonood, isang magandang araw. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaating lahat. At naniniwala po ako na sa araw na ito ay patuloy na gagawa si Lord. At makikita natin talaga ang kanyang kabutihan at ang kanyang kapangyarihan. At patutunayan niya talaga sa bawat isa yung talagang pagkatawag niya sa atin. Yan. So, salamat at ako ay naimbitihan ulit. Oo naman, kasi pamilya po, alam po naman natin, no, sa nung mga nakaarang episode po natin, si Pastora Luz po ang tumatayong spiritual advisor ng Sharing Hope Today team, no? Kaya ang kanyang paggabay, ang kanyang pagiging intercessor ay malaking bagay po sa amin dahil ang Sharing Hope Today naman ay kumbaga ay siyempre maraming mga pinagdaanan at dahil sa kanyang pananalangin ay nakakaalpas naman po kami, nakakatawid at nakakaraos kumbaga. Kaya salamat sa buhay niya. Ngayon ay
Siyempre gusto nating marinig ang simpleng kwento ni Pastora Luz patungkol sa kanyang life verse na binigay sa kanya ng Panginoon. Ah, noong panahon po na kasama ko siya, hindi ko po talaga aakalain na siya ay magiging pastora. Kasi siya ang weakest link nung araw. Pinakamahinhin, pinakamabait. Pinakamahin, nasa mid ako sa pinakamabait. Pero totoo yon. Wala akong kilalang nagagalit sa taong ito at lahat ay nagmamahal sa kanya na siya ang pwede kong sabihin na talaga sa kanya ko nakita ang shepherd's heart. Lagi ko yan sinasabi. Pag dinefine, ano masasabi mo kay Pastoral Luz? Sasabihin ko talaga siya yung isang ah, pastor na meron talagang totoo at tunay na shepherd's heart. Kaya Salamat, kukuwento niya sa Lord. atin yung kanyang life verse at ano ang naging effect, ano ang significance niya, bakit ka naging Sa pastor? pagkatawag mo sa akin. Yan. Una, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa opportunity na binigay niya sa akin para mag-serve sa kanya. Yan, katulad nga ng sabi ni Rose, kahit ako hindi ko rin akalain na ako'y tawaging maging pastor. Oo. Pero, yun, talagang nagpapasalamat ako kay Lord kasi nakita ko na lang ang sarili ko na ginagawa ko. Parang kahit wala siguro yung title na pastor, kung ano yung nakikita mo sa akin ngayon, kung Dada. paano makitungo sa ibang tao, siguro ganun pa rin kahit na wala yung title na pastor. Kasi talagang naramdaman ko, yon una kasi talagang yung faith ko, nung nakakilala ako sa Panginoon, nangako na rin ako kay Lord, na Lord, since na nakilala kita ng lubusan, bigyan mo ako ng pagkakataon na maligtas, makakilala sa Kanya. So, gamitin mo ako Lord, kung saan mo ako gustong gamitin, sa anumang paraan. Nakita ko unti-unti na lang, unti-unti na nakakapasok na ako sa ministry, tapos yung pagmamahal ba sa tao, isa yon sa talagang Binigay sa ni binigay Lord. sa akin ni Lord na kahit sino yata lumapit, kahit na niloloko na ako, kahit na pakiramdam ko, Oo. yung parang, Inaabuso ka na. oo, parang gano'n. Pero iba pa rin talaga yung pagmamahal na nilagay ni Lord. Yun. At yun ang isa sa pinagpapasalamat ko at alam kong si Lord ang naglagay noon sa puso ko. At nung time na ito na nga, unti-unti na lumilinaw na yung pagkatawag ng Diyos, siyempre nagtatanong ako, humingi ako ng habag at awa niya. Kaya ko ba, Lord? Kaya ko ba itong responsibility ito? Mm-mm. Kasi alam Hindi ko naman biro. to whom much is given, much is required. So, karapat dapat ba ako? Parang yun ang tanong Mm-mm. ko eh. Kaya ko ba? Parang gano'n. Pero itong talatang ito, yung Proverbs 3, 5, and 6, na talagang patuloy na pinalilinaw hanggang ngayon. Yan, dala-dala ko yan. Kaya nga sabi life verse, di ba? Yun yung nagbigay talaga sa akin ng katatagan. Yan. Kasi nga, dahil nga wala akong alam, mahina ako, pakiramdam ko I'm not worthy, pero because of that verse, trust in the Lord. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Yan, ng buong puso mo. Lean not unto your own understanding. Kumbaga, huwag kang manangal sa iyong sariling kakayanan o kalakasan o katalinuhan. Yan, kumbaga, alam ko mahina ako eh. Yan. Sabi doon, lean not unto your own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong lakas. So, ang kailangan ko lang ay magtiwala sa ating Panginoon. At ang pangako niya doon sa verse na yon, He will direct my path. So sabi ko, Lord, sige, tinawag mo ako dito, di tiwala lang ako sa iyo, and then ikaw na bahala na mag-direct sa akin. Kumbaga, tulungan mo ako, turuan mo ako sa mga dapat kong gawin, di ba? At yun nga, nakita ko kung paano niya ako gabayan, paano niya ako turuang i-handle yung mga sitwasyon, yung mga tao, yung maraming mga tao na talagang hindi lang nagtatanong, kundi umaasa sa atin pong Diyos. So, ang pinanghawakan ko talaga doon is the Lord will help me, the Lord will guide me, the Lord will give me the wisdom. Kasi yun like yung sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, kailangan ko ng lakas mo, ng kapangyarihan mo. Kasi kung wala, ano ibibigay ko? At yun naman, di ba, wala akong pwedeng ibigay nang Wala wala ka. ako. At lagi kong sinasabi yun, Lord, hindi ko magagawa ito kung wala ako. Hindi ko ma-share sa kanila yung love mo kung wala akong love coming from you. Hindi ko maibibigay yung wisdom na kailangan nila sa mga problema nila kung wala akong wisdom coming from you. So, kung ano meron ako,
yun yung pwede kong ibigay sa kanila. So I have to keep on trusting God. Hindi pwedeng magtiwala sa sarili kasi nga wala nga po akong lakas. Mahina po ako and I really need the power and anointing of God. At yun po yung lagi kong hinihingi sa Kanya. At yun nga, pagtitiwala. Kailangan lang talagang magtiwala ng buong puso sa ating Panginoon. Amen. Ano yan eh, siguro kasama ng pagkatawag niya talaga, yung kamukha namin ng mga dating ng kasabayan 40 years ago, ay parang nagulat man kami pero hindi naman kami magtataka kasi nga siya yung pinakamabait sa amin at that time. Parang ang tanong lang ay kung kakayanin niya ba. Kaya ako, mapalad ako at talaga namang ginusto ko to at talaga namang parang kung nasaan siya, nandoon ako. Gusto ko nandun ako. Kung nasaan siya, gusto ko nandoon din ako. Kasi ako ako yung parang Gagamitin ni Lord. hindi. Hindi. Ako yung buhay na testigo, no, na kung paano siya pinalakas ng Panginoon, kung paano siya ginabayan. Kasi nga very weak siya sa amin nung araw. Kami yung matatapang, kami yung para kami mga Amazona, sugod dito, sugod doon. At saka wala kami kinatatakutan. Wala naman siya kinatatakutan, pero alam namin mahina yung loob niya. Kaya nung nalaman kong nagpastor siya at nung nalaman ko na may pinagbinigay sa kanyang ganitong kalaking task si Lord, ang unang inaalala ko is, Lord, tulungan mo siya kasi alam ko at yun din yung dahilan kung bakit ako talagang nagsikap. Alam ko 3 months old, alam ko 3 months old pa lang ang ANJC nung nag-decide ako talaga na dito ko, Lord. Kasi nakita ko na kailangan ko siyang tulungan, kailangan niya ng tulong dahil kilala ko nga siya noon. Kilala ko siya, dalaga pa po ako. Siya hanggang ngayon dalaga, pero ako dalaga pa po noon. Sabi ko, alam kong kaya niya dahil hindi naman to gagawa kung hindi dahil kay Lord. Pero yung parang feeling ko lang, kailangan niya ng tulong. Kaya sabi ko, dito ako para makatulong ako sa kanya. At praise the Lord, at yan naman sa kabila ng marami na rin nangyari, ay binabalik ako ng Panginoon sa buhay niya. Tugtungan ko yun. Yun, gusto ko din magpasalamat kay Lord, yan, kay Rose, kasi nga nakita ko din kung paano niya ako suportahan ang ministry, ang church, yung pong gawain ng atin pong Diyos. At totoo po na kasama siya dun sa binigay ni Lord sa akin. And even the people around me ngayon, yung pong mga leaders, mga elders natin, yung mga kamanggagawa ko na talagang nagpapasalamat ako at nagpupuri kay Lord kasi binigay ni Lord na mga katuwang na kung saan talagang because of them, dahil din po sa kanila, ay nakakapagpatuloy ako dito po sa ministry na pinagkatiwala niya. At kasama po doon si Rose. Alam niya, kasi yun din po ang prayer ko, panalangin ko, itong mga taong ito, if they are really for me and with me, kung ito sila talaga, Lord, ang tinawag mo na makasama ko sa ministry ito, salamat. At nakita ko naman po na nagpatuloy sila kahit na ang dami pong mga problemang pinagdaanan. Syempre, hindi ko na mawawala yun. Ang church ay 23 years na. Ang dami pong bagyong pinagdaanan at lahat naman po siguro ng mga gawain, ministeryo, talagang hindi rin, kumbaga, meron talaga ng mga atake. Pero yun, salamat kay Lord kasi eto po sila, kasama po siya at sa talagang ginamit at hanggang ngayon ginagamit ng Diyos para palakasin ako at yun nga, kasama po yun sila sa yung na pinadala ni Lord na mag-guide talaga sa akin at sa ministry na pinagkatiwala niya. Kaya thank you, Rose. Doon mo mapapatunayan na walang imposible sa Diyos. At pag talagang tunay nating mahal ang Panginoon, wala tayong hindi kakayanin, di ba? Wala tayong hindi kakayanin kasi hindi madaling maglingkod. Hindi madaling sumunod. Kailangan kasi malaki yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Kung hindi malaki yung pagmamahal mo sa Diyos, kakainin ka ng takot,
kakainin ka ng agam-agam, kakainin ka ng panghihina ng loob. Kasi hindi siya madali. Pero nakaka-relate ako sa kanya kasi naging hindi man madali para sa kanya, pero nagbigay si Lord ng mga tao magiging katuwang niya. Nasa kabila ng kanyang mga kahinaan, ito yung mga tao malalakas na, ito naman yung mga strength nila. At nung napagsama-sama naman itong mga taong ito, mas lalo siyang tumibay. Parang parang may mga vision kasi dati pa na although yun, nawala na talaga yun. Iniwan na tayo talaga nung isa. Ni Susan. Nauna na kay Lord. Oo, nauna na kay Lord. No? Talagang parang inatasan kami ng Panginoon na manatili kami sa tabi ni Pastora Luz at bantayan namin siya kung kailan siya manghihina, kailangan niya ng kalakasan. Dapat maramdaman niya na nandyan kami na parang tungkod niya. Kaya siguro sa kanyang sa kanyang pagiging grounded sa word ni Lord, sa kanyang pagiging intercessor, sa kanyang mga communion kay Lord, yung mga private moments niya, mga devotion time niya, yung mga prayer time niya, alam ko doon siya humuhugot ng lakas. At sino nga ba alam may umiyak ka na no para sa church. Napaiyak ka na napaiyak na siya ng maraming tao, pero parang kailangan maging matatag siya at matibay siya sa harap ng iba niyang mga tupa no. At natutuwa rin naman ako kung paano ko na witness ko na itong babaeng ito ay napakahina nung araw, pero siya, pinalakas siya no. At lalo na ngayon at lalo siyang pinagtitipay. Kung sabi ko nga gano'n kung meron akong dalawang taong kinatatakutan, dati dalawa din. Tatay ko tsaka si Francis. Ngayon si Francis tsaka siya. Kasi kahit na anong tapang ko at ganito ako kataklesa, pag sinabi niya sa akin, na nakikinig talaga rin ako kasi sabi ko, naku, ito, bihira lang to magsabi sa akin, pero alam mo yon yung binibigyan kanya ng kakaibang anggulo. At yung kanyang life verse na yan, nung inaral ko siya, sabi ko, kaya pala nakayanan ni Pastora. Kaya pala hindi siya nanghina at nakapag-responde siya sa kanyang pagkatawag kasi alam ng Panginoon kung gaano siya kahina. At inamin niya. Pero doon sa verse na yun, nakasulat naman na wag kang manangan sa yung sariling sa sarili mo kundi sa Panginoon. Kaya dahil doon sa praise na yon, sabi ko, hindi talaga siya to. 'Di ba? Ang nakikita namin, lalo ako na kilala ka nung araw pa, at yung mga dati nating kasama, ay ang nakikita namin, ito yung hina mo ay lakas ng Panginoon. At kung bakit ka ngayon nakatayo, bakit ikaw ang pastor, among all of us wala sa aming naging pastor Wala. Pastor's wife, si Ate Jo, our mentor, no? Pero sa atin, walang pastora. Si Pastora Feb, pero dahil yung sa asawa niya. Sa atin, wala. Ikaw lang talaga. Kaya yung lakas na meron ka ngayon na nakikita namin para magkaroon ng ganito kalaking church, ganito katatag na church, no? Hindi ikaw to, talagang alam namin ang ating Panginoon. Kaya yung purpose ng Panginoon, yung kung paano mo to na fulfill, kung paano mo to na pagtagumpayan, at kung paano mo to ito nilalakaran, ay dahil doon sa pagbabasa mo ng word at sa verse na hawak-hawak mo, na yan ay talagang dala-dala mo. Kaya ako sinasabi na kung hindi dahil sa malaki ang pagmamahal natin sa Panginoon, hindi tayo makakasunod. Kung ang mas iiral sa atin yung personal natin, marahil hindi tayo aabot sa ganito, no? Siguro ang lagi ko sinasabi, pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, pag ikaw nagpapagamit sa Panginoon, hindi yan dahil sa magaling ka. Hindi yan dahil sa
very much skilled ka o dahil sa ikaw ay may talento, yun dapat paglilingkod natin sa Diyos ay bunga ng ating pag-ibig sa Kanya. Amen. Kaya yun naman ang nakikita namin sa iyo. Sa sobrang mahal mo si Lord, sa sobrang kung anong laki ng puso ni Lord, mukhang ganun din kalaki yung puso mo. Kaya siguro ka ngayon, ganyan ka ngayon. Tsaka Kaya, yung dagdag ko lang dito sa verse na yun, di ba sabi nga doon, and He He shall shall- direct our oo, path. Yun naman ang pinagpapasalamat ko kasi itong Tinatakbo. nagpapatuloy ang ministry doon po sa calling at ministeryo na pinagkatiwalaan ni Lord. Kaya siya ang nagde-direct. Kumaga, nakikita ko kung paano talaga niya pangunahan din ang ministry, ang church. Kaya yun, salamat kay Lord dahil kahit saan kami pumunta, ako personally, alam ko God is directing us, directing me. Yan, ako basta susunod lang din ako sa kanya. Kung saan siya nandoon, ang like kong prayer ko din po na kung nasaan ka, Lord, dapat nandun ako. Yan. Tapos kung nasaan siya, nandun din ako. Hindi parang kasama ko na rin si Lord. Hindi. Basta yun po. Tsaka naalala ko, isa sa lagi mo sinasabi sa amin nung araw. Sabi mo, pag hindi ko na naramdaman yun. si Lord, di ba? Tama. Lagi mo yung Sabi sinasabi. ko na rin. Pag hindi ko naramdaman, nakasama natin si Tigil na Lord, tayo. ano na tayo, tigil na tayo tigil na. lahat. Pag wala si Lord dito, Wala na. tigil na tayo. Oo, tigil Hindi na. naman tayo sinasamahan ni Lord. Oo, yun. Napakaganda rin na ano na yun, na talagang, kumbaga, prinsipyo, no? Na parang, kaya kami naman na nakakarinig ng ganun salita mo, lagi namin sinasabi na pag ito pinagawa sa'yo, alam namin kasama mo si Lord. Kasi kilala ka namin na Bible reader ka, at alam nyo po sa All Nations for Jesus Church po, ngayon po ay talagang ini-encourage ni Pastoral Luz na magbasa ng Bible, magkaroon talaga ng lalo na ang mga kabataan namin, na maging grounded sila sa Word of God. Kasi parang tulad niya, ito rin yung naging niya parang ito yung navigator mo no? Ito yung parang compass mo. Yung mapa natin, manual. Kailan liliko, saan kung didiretso ba tayo, di ba? Kaya maganda na tayo ay grounded sa Word of God, at dahil sa ikaw ay talagang yan ay nakapasok na sa sistema mo, nandoon yung pag-asa mo na hindi ka maliligaw, hindi ka mapupunta sa maling daan, no? At the same time, na pagpapatuloy mo ang pagtupad mo sa pagkatawag sa iyo dahil ikaw naman ay guided din ng ating Panginoon. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Kaya alam ko meron ka pang i-share na gusto ko ding i-share yung Romans 15 verse 13. Yan. Kailangan natin talaga ng pag-asa, lalong-lalo sa mga panahon ito na grabe yung mundo, di ba? At grabe ho yung mga atake ng kaaway sa atin. So, gusto ko lang po i-share ang Romans 15 verse 13. It's about the hope na kailangan na meron po tayo, at yan po ay galing kay Lord. Po sabi doon, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Yan. So ito po yung prayer ni Paul sa mga churches, sa tiga Roma po, at para na rin po sa atin kasi sa panahong ito, grabe talaga yung mga atake ng kaaway sa atin. Maraming mga tao ang hindi alam kung gagawin sa tindi ng mga problema na pinagdadaanan nila. So, prayer po ni Paul, at nawa, ito rin po ang maging panalangin natin na ang Diyos natin na pinagmumulan po ng pag-asa, puspusin ang puso po natin ng kagalakan at ng kapayapaan, na kung saan dahil po sa paniniwala natin at pagtitiwala natin sa Kanya, yung kapangyarihan ng banal na spirito ay talagang mag-abound sa atin, at ito yung magbigay talaga sa atin ng kagalakan at kapayapaan kahit na marami pong kaguluhan at bagyo ng buhay tayong pinagdadaanan. May mga panahon na hindi natin alam kung anong gagawin natin, di ba? May mga panahon na natatakot, maraming ganon, discouragement, nadidepress, naguguluhan, nagugutom, di ba? Physically, emotionally, spiritually, kumbaga ang daming problema, alalahanin sa buhay, baon sa utang. Yan. So, maraming alalahanin, maraming takot na talagang dumarating po sa atin. Now, kaya po ng Diyos ibigay yung pong
kagalakan at kapayapaan. The joy and peace na kung saan kailangan po natin. Ang kailangan lang ay maniwala tayo, manampalataya tayo sa ating Diyos, and let's allow the Holy Spirit to really control us. Kumbaga, Oo. hayaan natin ang Banal na Espiritu magturo din po sa atin. Ituro ng Panginoon kung ano po yung mga dapat nating gawin. Dahil si Lord po laging nandyan. Ang kailangan lang talaga ay yung atin pong, hindi lang pag-amin natin, kundi yung talagang pagtitiwala natin sa Kanya. Yan. Nawa tayong lahat na narito, yan po yung tawag niyan, yan yung goal, mission ng Sharing Hope Today. Oo, yan Nabigyan lahat ng tao, di ba? Ng Oo, yan ang pag-asa. team. Oo, Yan ang team. team verse namin eh. Yes, Yan. oo, Oo. oo. Kaya thank you kasi ngayon na i-explain mo na yung kung ano yung talagang verse na hawak-hawak din ng Sharing Hope Today, no? Kumbaga parang umaasa talaga rin kami. Hindi rin madali ang ministry na ito. Ito ay talagang binigay ng Panginoon sa amin at naniniwala rin ako part ka rin naman nun sa atin. Kaya salamat kasi parang parang binibigyan mo ng background din ng mga viewers natin na bakit nga ba ito yung tema natin? Bakit ito yung verse na hawak natin? Talagang sana nga ay yung God of Hope, no? Yung Diyos ng pag-asa. Oo. Ang mapuspus tayo para nang sa ganun magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng kapayapaan, at the same time, pagka yun naman ang umiiral sa atin, talaga naman ang banal na espiritu ay mapapasa atin. At saka sa mga nangyayari kasi ngayon sa kapaligiran natin, di ba? Kahit yata mga walang problema, nagkakaproblema eh. Kasi pwedeng kapatid nila, di ba? Malapit sa buhay nila, pwedeng ikaw wala kang problema. Pero yung mga malalapit sa'yo, May problema. pagka nagkaroon ng problema, di ba? Naapektuhan ka. Nabibigatan ka din, nawawalan ka din ng kasayahan, nawawalan ka din ng kapayapaan. Ikaw masaya ka, peaceful ka, nakakatulog ka sa gabi, yung maalala mo, ay yung kapatid ko pala, ay ito wala best friend ko pala, di ba? Ako yun. Best friend ko pala. Maraming dinadala. Oo, parang gano'n. So, yun, kahit paano na nakakaramdam talaga ng panghihina, ng panlulumo, kalungkutan, ang marami sa atin. Pero dito nga, sinasabi dito sa talatang ito na merong Diyos ng pag-asa. Ang kailangan lang natin ay talagang magtiwala sa Kanya at talagang hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang talagang sumaatin. At yun nga po ay mangyayari kung i-acknowledge natin siya sa buhay natin. Tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior. Maging bahagi po siya ng buhay natin. Kasi kung hindi ho siya bahagi ng buhay natin, paano niya aayusin ang buhay natin? Kung hindi siya bahagi, di ba? Kung wala siya sa buhay natin, paano niya tayo bibigyan ng mga kailangan natin, hindi naman natin ina-acknowledge si Jesus. So, yun po, mga kaibigan, let's acknowledge Jesus in our lives and allow Him, hayaan po natin na talagang kontrolin tayo. Ibigay niya po talaga sa atin yung mga pangangailangan natin kasi kaya po ng Diyos at meron pong pag-asa at kaya po niyang ibigay sa atin yung kapayapaan at kagalakan na kailangan po natin. Tama. Yan, kaya... Oo, kumbaga parang pagka tinignan mo sa gulo ng nangyayari ngayon, hindi mo na rin alam kung saan ka nalulugar, kung ano na ba yung totoo, ano ba yung hindi totoo. Marami ng fake ngayon. Kaya kailangan mo rin talaga ng power ni Lord, or kailangan mo yung God of Hope na para hindi ka madala doon sa gano'n. Lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo, wala namang perpekto sa atin. Pero kung ang titignan natin ay ang mga sarili-sarili natin at focus lang tayo sa sarili natin, wala sigurong mangyayari sa atin. Kaya nga, kailangan love natin si Lord. Para nang sa gano'n, matatakot tayong mag-disobey sa Kanya, matatakot tayo na hindi natin siya mapiplease, no? Pero doon sa sinasabi mo kasi na mga verses, parang
kailangan natin ng isang tunay na Diyos, kailangan natin ng isang magagabay sa atin kasi may tendency naman talaga tayong mapaliko at wala namang exempted diyan. Kumbaga meron tayong magiging dahilan para bumaksak umano. Kaya kaya salamat sa programang ito, sharing mo today, kasi ito ang dala-dala kung bakit na-e-ere ito, kung bakit nangyayari po to, kasi yun yung gustong gawin ng Diyos sa buhay po nating lahat, na ibahagi, ipakita talaga sa marami na merong Diyos na bibigay talaga sa atin ng kapayapaan, ng pag-asa. Oo, ng Yan. pag-asa. At So, yun din yung ministry natin, di ba? Kahit sa kahit dito sa church, sa ministry, isa din po yon sa talagang pinagpapasalamat ko kay Lord, kasi dinadala niya tayo doon sa mga taong nangangailangan talaga ng pag-asa. May mga gawain po tayo na kung saan talagang ako personally, kitang-kita ko kung paano mag-minister si Lord sa kanila. Yan, kwento ko lang ng konti testimony doon sa sa gawain natin doon sa isang lugar na sabi ko nga, siguro isang ministry natin, yung puntahan yung lahat ng mga may sakit, puntahan yung lahat ng mga naghihingalo, puntahan, kasi nakita ko po talaga na isang ministry po natin dito na dinadala tayo ni Lord doon sa mga alam mong wala na talagang pag-asa, kahit ospital, doktor, hindi na ayaw na sa kanila, na pagka may dumating nag-share sa kanila, nagkakaroon sila ng pag-asa. Although, hindi naman namin pangako na gagaling sila o sabihin natin na ipoprovide yung lahat ng pangailangan. Pero dahil nga naipanalangin sila, nabigyan ng pag-asa, at bago sila kunin ni Lord, di ba? Na nagkaroon talaga ng assurance sila na kasama nila si Lord. At yun nga, kumbaga, isang ministry yun na sabi ko nga, sige, puntahan ninyo yung nasa ospital, puntahan yung mga naghihingalo, puntahan natin. Kasi di ba sila yung mga taong wala na pag-asa. Di ba? Pero pagka sineran mo sila at sinabi mo, andyan si Lord na magbibigay ng pag-asa sa'yo. Hindi lang naman dito sa lupa. Mararanasan nila yung kapayapaan, kagalakan. Di pagdating sa kabilang buhay, totoong peace at totoong kagalakan maramdaman nila. At least, di ba? Narinig nila na meron talagang nagmamahal sa kanila. Isa yan talaga sa asset mo no? Yung yung talagang mayaman ka sa ganyan, yung sa awa. yung compassion mo talaga, wala yatang may sakit sa church namin na hindi nadalaw ni Pastora. At di niya na ipag-pray. Kahit ito lagi ko sinasabi rin, pag wala ka ng Sunday, text ka niya, kakumustahin ka niya, no? Na parang, na nangyari sa'yo. Ganun siguro. Kasi kanina pinag-usapan namin ni Pastor Kerox yung mga sheep at saka shepherd. Parang ngayon ko lang, parang dati ko na siyang tinuturo, pero parang sabi ko, yung palang sheep, wala siyang sapat na lakas na kung kumilos ng sarili niya. Kailangan niya ng shepherd. Pag daw yung shepherd, iniwan siya, o hindi siya, yung sheep, hindi sumunod doon sa shepherd, pwede pa na siyang mamatay kasi matatakotin siya. Kahit daw sa tubig, pwede namang kwento yun ni Pastor Kerox kanina. At sabing ganon, ang sabi ng shepherd, kilala ng aking mga tupa ang aking boses, no? Kaya ibig sabihin, pag sinabi ng shepherd, dapat alerto si sheep na para hindi siya kamukha ng kambing. Dati ko na rin alam na magkaiba sila. Kasi yung kambing, pag nagutom siya, hahanap siya ng paraan para si sheep hindi. Mag-aantay siya kung anong sasabihin ni shepherd. Sabi ko, sabi ko ganun. So, mamamatay pa na si sheep kung sa amin, sa church namin, kami yung sheep, siya yung shepherd namin. Walang mamamatay sa amin nang hindi niya kami naaabot. O hindi niya, kasi nakaantabay siya sa amin. Parang kahit na siguro magmatagas kami dito, ayaw namin sumunod sa kanya. Talagang matyaga siya, mag-follow up, matyaga siyang manalangin sa amin. At ito, very recent lang to sinabi niya. Pero hindi ko alam kung how many times niya na to sinabi sa akin. Pero itong pagkakataon na to, talagang grabe yung appreciation ko nung sinabi niya sa akin, alam mo Rose, pinagpipray kita. Sabi ko gano'n, parang dati naman, alam ko pinagpipray na ako, pero this time, parang ibang-iba yung strike sa akin. Tapos sinabi niya, sabi ko sa kanya, bakit mo ako pinagpipray?
Tapos pinagpipray ko na ganito, 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 ganyan ka. Tapos parang na-appreciate ko, kaya sabi ko, kaya pala parang feeling ko, nakakaya ko. Kaya siguro ako merong self-control, kaya siguro ako may patience, may compassion na rin, may mercy na rin ako, is because siguro yun yung pinagpe-pray niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, effective yung prayer niya kasi alam ko ngayon binabantayan niya ako, sinusubaybayan niya ako. Noon pa naman, pero parang this time meron siyang special task, no, assignment kay Lord na bantayan mo yung si Rosa at yung malditang babae niya na ganito, ganyan. Pero nakakatuwa, no, na yung shepherd mo, talagang merong sacrifices na ginagawa para sa sheep niya. At yun ang na-appreciate ko talaga yon. At salamat na lang kasi nga dahil din siguro sa pagiging grounded niya kay Lord, sa pagbababad niya sa presence ng Panginoon at sa kanyang pagbabasa ng kanyang salita, talagang naiga-guide siya ng Panginoon sa mga bagay na dapat at kailangan niyang gawin sa kanyang mga tupa. Kaya, naku, maraming salamat na lang na merong kamukha niya na talagang very compassionate na shepherd. Galing din kay Lord. Si Lord din ang nagbigay. Meron ka pang gustong i-share? Basta't yun, sa ngayon kasi, alam ko na talagang kailangan din ng mga tao. Itong programang ito, ang gusto ko lang i-promote din talaga na anytime naman, di ba? Lagi nyo namang ina-announce na kung may problema kayo, may prayer request kayo, sabihin lang po ninyo. Kasama din naman po ako. Meron din po kaming mga kasama na nananalangin. Kasi nga, ang isa talaga sa atake ngayon ng kaaway sa atin, sa mga tao, lalo na po sa mga mananampalataya, hindi natin ma-handle ng tama yung mga sitwasyon. Yun yung lagi kong prayer. Hindi lang sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga ng mga pinagpipray ko, na Lord, turuan mo kami na i-handle namin yung sitwasyon na meron kami. Kasi nga iba-iba tayo ng sitwasyon di ba? Merong kailangan ng kagalingan, merong kailangan ng wisdom, merong kailangan ng provision, merong magkaaway, may kagalit, na nag-aaway, may mga sama ng loob, ganyan. Tapos biglang syempre iiral yung emosyon natin, iiral yung sarili nga natin na kagustuhan. So ang prayer ko, Lord, turuan mo kaming i-handle, ako personally, turuan mo akong i-handle ko ng tama itong sitwasyon. Yan. At yung mga pinagpipray ko din na tulungan mo siya na i-handle niya ito ng tama ayon sa iyong kalooban. Yan. Kasi nga may mga madali tayong mag-desisyon. Yan. Lalo na pagka mainit ang mga mga usapin, di ba? So minsan nagkakamali talaga tayo because we are deciding out of our emotion. Yun. At yun ang sana iwasan po natin. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your, balik na naman tayo doon. Huwag kang manangan sa sarili mong emosyon. Yan. Kasi kung tayo ay dahil nag-decide ka because of your emotion, malamang magkamali tayo ng decision. At yun, lalo tayong masasaktan. Lalo tayong pwedeng mapariwara. Yan. Kaya yun, teach us, Lord, how to handle our situation. Yan. Sinasabi mo naman yun sa akin. Pinapayo niyo naman yun sa akin. Pero ating lahat po, ating lahat po. Totoo yun. Dahil nga sa marami ng atakin ang kaaway ngayon, maraming mga bagay na pag hindi na-handle ng tama ay nagkakamali ng mga decisions, no? Lahat naman tayo dyan guilty. Kahit ako guilty din ako dyan. Pero it doesn't necessarily mean na wala na tayong pag-asang magbalik loob sa Panginoon. Basta na-acknowledge natin na mali tayo sa ginawa natin. Siguro hindi natin kailangan magpaliwanag sa napakaraming tao, kundi ang importante ay nakalapit tayo sa Panginoon at kumbaga sa kanya tayo magsumbong. Sa kanya tayo magsumbong. Ako yan talaga yan ang isang very very sa akin ngayon, very applicable sa akin yan ngayon. Kasi parang ito pa lang isang sikreto. Actually na i-testify ko na to. Ang isa pa lang talaga sikreto
instrumento talaga para makabalik ka sa right senses mo, makatayo kang muli sa pagkakadapa mo is, number one, i-acknowledge mo talaga na nagkamali ka, na nasaktan ka, o kung ano man ang naging emosyon mo. At ibigay mo yan sa Panginoon, no? Ibigay mo yun sa Kanya. Para nang sa ganun, yung pinagsusumbungan mo, tamang tamang Diyos, no? Kasi pag sinumbong mo yan sa isang tao, ang tendency, magkakampihan kayo at baka humahanap ka lang ng kakampi. Pero pag sa Diyos mo yan isinumbong, ang tendency ni Lord is i-comfort ka at bigyan ka ulit ng isa pang pagkakataon at makakatayo ka. At sabi ko nga hindi ko bibigyan ng dahilan ng kaaway para mag-celebrate siya, no? At kung ano man yun, yung kamukha nung dati ko nang nasabi nung mga nakaraang linggo, sabi ko lahat yun dapat sinama mo na sa paputok. Dapat sa mga fireworks nandoon na yun, na scattered na yun, di ba? So ibig sabihin ang isang dapat nating maintindihan is sa nangyayari ngayon sa spirit realm, may mga atake ang kaaway na kailangan na i-identify natin yan, nasa kaaway yan. Kaya dapat hindi tayo makasama doon. Hindi natin ito pakisamahan. Sabi nga ganun, na marami ang Kristiyanong nahuhulog doon. No? At tama rin naman na dapat kay Lord lang tayo magtiwala kasi pag nagtiwala tayo sa Kanya, maitatama tayo. Saka balikan natin talaga ang Word of God. Oo. Balikan natin. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16, yan, kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos. Doon po tayo, kumbaga, magiging basihan ng mga desisyon na dapat nating gawin. Sabi doon, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. So kung gusto mo na desisyong tama at gumawa ng tama, konsulta po tayo sa salita ng Diyos. Kasi inspired po ito ng God. Ito po ay, kumbaga, itong mga taong ginamit niya para isulat ang Biblia ay talagang kinasihan ng atin pong Diyos. At ang Biblia po ay magagamit talaga natin para talaga malaman natin ang katotohanan. Yan, sabi nga, di ba, the truth will set us free. Yan, know the truth and the truth will set us free. So, kailangan nating malaman ang katotohanan. Paano po? Saliksikin po natin ang Biblia. Yan. At doon din natin makikita kung ano po yung dapat nating gawin. Sabi nga, it corrects us kung tayo po ay nagkamali, kung tayo po ay may mga maling desisyon na ginawa, tayo po ay itatama ng salita ng Diyos. At sabi nga rito, it teaches us to do what is right. Ituturo ng Biblia kung ano yung mga dapat nating gawin para talaga manatili tayo sa katwiran na gusto po ng Panginoon sa atin. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia po. So, ang Bible, ang Word of God, ang magko-correct, Yes. magre-rebuke sa atin, pero magko-correct sa atin, magtuturo sa atin ng lahat ng kailangan nating matutunan para mahawakan natin at maharap natin ang bawat sitwasyon natin sa tama at sa konsepto ng Panginoon, di ba? Magbigay ng oras sa pagbabasa at pag-meditate ng Word of God. Tama yun. Tama yun. Kasi as we stay in His Word, no, habang inaaral natin to at habang tayo ay nakikipag-commune at tayo ay pinag-aaralan natin, mararanasan natin yung presence niya. At yung presence ni Lord na yon ang mag-heal sa atin kung tayo ay wounded, kung tayo ay nasaktan o nasasaktan, no, yung by staying in the Word of God, nandoon yung presence ni Lord kasi kinasihan siya di ba? So parang mararanasan mo yung presence ni Lord and only in His presence we will find peace. Di ba? Kaya sabi ko nga kanina, masarap na mag-aral ng Word of God. Masarap magbasa. Kaya nga itong buong Bible month natin ay meron tayong may mga games tayo, may mga trivia questions tayo na ipalalabas in between ng ating mga episodes at meron naman kaming inilaan na na
Pwede bang, baka may humingi ng Bible, mabibigyan ba natin? Ah, Ganun eh. meron kaming padating na 20 Ayun. na 20 Oo, unahan na pieces kayo. ng 20 pieces ng Pinoy Libre? version ang Bible, oo, libre. Wow. Kaya mag-participate sila. Ngayon doon sa mga may hihingi sa amin ng Pwede naman Bible, siguro. meron kaming meron Pwedeng, kaming tinatry na i-work out na oo. magbibigay tayo ng mga Biblia doon sa Amen. mga gustong kung Yun. pero syempre, pag binigyan namin kayo, siguraduhin ninyong babasahin nyo. Babasahin. Dahil meron kaming itatanong. Kakaroon kayo ng test. We really encourage, hindi lang because Then, National Bible Bible. Month ngayon Hindi, hindi. Hindi lang talaga doon. Bago pa to dumating, naririnig ko na kay Pastora na sana ma-encourage sila at masaya Kaya kami na nga dito na-discover sa namin. church, namimigay na rin kami ng Bible eh. Oo. Libre na nga, iba. Oo, libre na, ayaw pa, 'di ba? Pero kamukha nitong Bible na 'to, parang mai-enjoy ng mga kabataan na basahin siya. Kaya sa ngayon may padating kaming 20 pieces nito para ipamigay in celebration ng Bible Month. At let's pray, let's continue to pray kung loloobin ng Panginoon na magpatuloy na merong dumating sa amin na ganito ay maipapamahagi namin. Kasi gusto namin kayo mismo makadiscover ng mga pangako ng Panginoon, Yes. ano ang pwede nyong hawakan, tindigan, ipaglaban, kumbaga, no, ng kanyang mga pangako kasi hindi siya sinungaling. Hindi siya ay totoo, siya ay tunay, siya ay buhay, at siya ay nakakakita ng lahat ng nangyayari sa atin. Kaya, meron ka pang gustong sabihin? Bago tayo Read your maghiwa-hiwan. Bible. Read, Pray every day. pray every day and read your Bible. Okay? So, Salamat. At yun, sa inyo pong lahat, yan, pasalamatan po natin ating Diyos sa programang ito dahil talagang nagbibigay talaga ito ng pag-asa. Kasi si Lord po ang pinapakilala po. At natutuwa rin naman kami sa mga feedback na natatanggap namin. Nababasa po namin yon. Hindi man kami nakaka-reply. Doon sa mga previously merong humingi, babalikan po namin kayo. Personal po namin kayo babalikan para mabigyan din po namin kayo ng Bible. At the same time, gusto kong pasalamatin din ng Panginoon kasi itong 2024 ay kumbaga ay napakaganda ng ang pasok sa amin, napakaganda ng pagsalubong sa amin ng 2024 at umasa po kayo na ang lahat ng yon ay ibabahagi din po namin sa inyo. Kaya marami pong salamat. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa ating bagong bahay, bagong bihis at bagong oras. Ayan. Mapapanood nyo na po kami via PHLV Radio Las Vegas, US at every Monday 2 p.m. dito po sa Pilipinas at Sunday 10 p.m. naman po sa US. At ganun pa rin, patuloy pa rin, pwede nyo pa rin kami mapanood sa Facebook at sa YouTube channel ng Sharing Hope Today. Marami pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod at nawa ay palakasin tayo lahat ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At lagi po natin tandaan, God is good and all the time. All the time God is good. Okay? Marami pong salamat. God bless. God bless Bye. you.